Alam niyo mga boss, pwede pala natin expand yung battery capacity ni Bluetti AC180 na hindi tayo gumagamit yung ganyang battery ni Bluetti. Gamit lamang yung external battery, pwede na natin expand yung kanyang battery capacity. Ewan dilasag delikado din kasi nga ang taas ng current. Ayan, meron tayong trick na gagawin dito para pwede. Para hindi siya delikado. Good morning everyone! Happy Sunday! And today's video ay may tanong sila sa atin. Eto, pwede daw bang expand yung battery capacity ni Bluetti AC180? Kasi nga 1152 watt hours lang yung kanyang battery. Ang sagot ko guys ay hindi. Kasi wala siyang port na talagang port na output ng kanyang battery. So wala. Charging input lang talaga. Ang tayong may sasuggest ko ay backup na charger niya. So eto, gamit ang battery na ganito, pwede nating expand. Not totally expand, kundi i-charge lang niya yung kanyang battery. Kasi nga ang battery nito ay nasa 32 volt. So mataas. Eh paano yan, one dilasag? Meron naman siyang 12 volt na output dito. Yan o, 12 volt, 10 ampere. So hindi po pwede na dyan papapasukin yung kuryente galing dito sa battery papunta dyan sa loob. Kasi nga yung battery nito ay 32 volt. Kung di kayo naniniwala, tingnan natin. Ayan o. So dito, linawan nyo na lang yung paningin ninyo. So dito ay, saan na dito? 220. Yeah. Eto, battery capacity 1152 watt hours and 32 volt, 36 AH. So mataas kung sakaling gagawin nyo ng paraan na lalagyan ng butas at isisiris nyo sa battery. Hindi po pwede kasi mataas. Kung dito nyo rin patatagusin, di rin pwede kasi nga output lang to. Meron siyang DC-DC step down. Ayan. So hindi mo dyan pwedeng i-charge. Ayan, output lang ito. Tapos may limit 10 ampere lang. Ayan, so hindi pwede, dito lang talaga. So may 3 way of charging na pwede natin gawin. Una ay yung gagamit tayo ng inverter. Tapos yung AC output niya pupunta natin dito sa grid in. So may i-charge siya, yun nga lang kasi napakamahal na method nun. Tapos napakataas ng current. Sa bagay pwede naman natin i-adjust to 400 watts yung kanyang charging input. Pangalawa ay yung gagamit tayo ng DC-DC boost converter from 12 volt to 48 volt. Yan. So dito kasi 12 volt hanggang 60 volt. And yung isa yung pinaka cheap, pinaka mura, walang kagastos-gastos, diretso. So pwede siya. Ingat lang na walang baliktad. Pero mas safe, pinaka safe yung gagamit tayong DC-DC converter or bumili tayo ng ganito kaya lang napakamahal. Kaya nga tayo may yung solution na ginagawa natin na gagamit ng external battery na ganito kasi nga ang mahal ng battery ni Bluetti. Ayan, so yung ganito pwede tayong optional yung mas maliit na ganito. Okay? So pag ito kasi ginamit natin, ang taas ng kanyang capacity, nasa 4,000 4,000 watt hours. So pag dadagdagin natin yan, nasa 5 kilowatt na siya. 1,000 plus 4,000 di 5 kilowatt hours na siya. Inuulit-ulit ko guys, huwag nyong gagawin ito. Na yung kanyang DC output dito ay ipapasok nyo dito. Ayan, hindi po pwede kasi nga ito ay output. Ayan, hindi po pwede. Baka maya, may lawan nyo. No. So dahil wala tayong pambili ng DC-DC boost converter at isa pa baka makabili tayo ng Easy Kaboom, wala tayong pambili. Wala tayong pambili ng ganyan. Alternator yata ang tawag ni Bluetti dyan eh. Tapos wala tayong pambili ng battery ng external. At hindi naman siya design for ganon. Ang tayo natin magagawa ay wire na ganito. But always na sinasabi ko, tingnan niyo yung polarity, baka baliktad. Kasi nga mataas yung kanyang current. Eto, dahil sa mataas yung kanyang current, meron tayong trick na gagawin dito para mapababa natin yung kanyang current para safety. So wala na tayong ilalagay na fuse. No need a fuse. So dito ang kailangan lang natin gamitin ay, pasensya na kayo guys yung ilong ko, sarado na naman. Shout out sa mga kaparehas kong mahinag nila lang. So dito yung kanyang wire. Pag bumili kasi kayo ng Bluetti AC180, meron siyang kasamang ganito.
solar charging wire, tapos yung kanyang cigarette lighter, ano tawag dito? Wire. Yan, para sa kanyang cigarette lighter outlet. So, ito yung gamitin nyo. Ayan. Then, mag-DIY ka ng ganito. Ayan. Mas maganda kasi may ganito MC4 para iwas baliktad. Iwas baliktad. Okay, para hindi nyo rin masira yung sarili nyang wire. Kasi oras na pinutol nyo yan, what if mag-charge kayo ulit ng solar? So, kailangan mo na lang ibalik. So, mas maganda mag-DIY na lang kayo. Itong parang bilog na to is ano lang yan, yung nilagay kong fairy ring. Noise filter, ika nga. Lagyan natin ganyan. O, diba? At least para ano din siya, professional. Diba? Always start on positive, color coded. Ayun. Ako kasi guys, ayoko yung iniipit-ipit na ganon. Kasi minsan kasi, kung nagagalaw, naglulos dito nagaganon, nagkakaroon siya ng electrical choking, tinatawag kong ganon. Yung biglang pagputol, tas biglang pagbalik ng kuryente. So doon nagkakaproblema, nasisira yung device. Mas gusto ko yung fix. Yan. Okay, so secure na secure yung ating gamit. So ngayon ay sasaksak. Oops! So ngayon dito guys, papasok yung takot, fear, doubt, hindi gout. Wala naman kailangang pag-alinlangan dyan eh. Kasi nga, Juan Dilasag, ang taas ng kanyang current kasi 314 AH. Di ba napakataas niyan? Dito kasi guys, napakagandang gamitin ng mga ganitong klaseng battery na meron siyang Bluetooth. Ibig sabihin may kukonek sa app, sa cellphone, pwede nating iset. Ibig kong sabihin guys, pwede nating baguhin yung kanyang setting. Yung kanyang discharge current from 210 ampere down to 10 ampere. So ang ganda nun, kahit hindi na natin lagyan ng fuse, naibaba na natin yung kanyang setting. So kung magkaroon ng interruption dito, magkaroon ng problem, magka-cut off siya kaagad kasi nga 10 ampere na lang yung kanyang discharge limit. Yun ang maganda sa mga smart battery. Wow! So ngayon ay babaguhin natin ito. Although yung voltage hindi na natin pwedeng ibaba or itaas kasi nga wala naman siyang DC-DC boost converter. Pero pwede kung maglalagay kayo, bibili kayo ng ganon, kailang mahal kasi. Pwede na dito siguro yung 1,500, 1,800 watts na DC-DC boost converter. Yung parang ganito. So hindi kasi tayo nakabili, wala tayong pera. So ganun na lang, i-set na lang natin ang naka-set dito na discharge current dito. Yung kanyang charge hindi na natin babaguhin kasi ang pinag-charge natin ay yung ganire 60 ampere. So dalawang solar panel na naka-series ang ginawa ko. 5 oras lang yan guys, fully charged na siya. So pang backup lang naman kay Bluetti. So ganun lang naman ang trabaho dito eh. Okay, punta tayo sa settings. Eto ang gusto ko kay Wattcycle, hindi nila pinagdamot yung settings. Lahat pwede mong baguhin. So ang kanyang charge current ay 210. Ayan, so pwede mong baguhin yan. Kanyang discharge voltage 10 volt. Eto, maximum discharge pwede natin ilagay hanggang, subukan natin, 8. Inaccept. Inaccept niya. Check natin. So kung magkaroon ng fault dyan, at least magka-cut off yung BMS. Ang isang nakukulangan lang ako kay Wattcycle ay yung kanyang physical switch dito, yung mabilisan na switch. Yan, pag ano kasi dito, pag gusto mong patayin yung kanyang discharge, kukonek mo muna sa app. Pero pwedeng patayin yung kanyang output. Ayan o, discharge. So pwede, yan o, charge. Ayan, yung pinapatay lang dyan ay yung kanyang MOSFET, discharge at charge MOSFET. Pero ang gusto ko sana ay yung meron siyang physical switch
Para kung gusto mo mabilisan, pwede mong patayin. Kahit di ka na maglagay ng circuit breaker, di ba? Okay na okay. Pero pwede na dito, kaya lang kasi i-connect mo pa sa kanyang Bluetooth. Di pwedeng mabilisan. Boom! Iyon o. So, meron ng output. So, subukan natin isaksak ang kanyang, set natin, tingnan natin ulit. Yung kanyang maximum discharge is 8 ampere. Okay. So, saksak natin, naka-off. Tingnan natin kung ma-detect niya. Woohoo! Yun o. Na-detect niya, nag-on. Nagbukas na yung relay ng kanyang MPPT. Pero mas maganda talaga meron siyang DC-DC boost converter. Yun nga lang kasi, yung kakainin naman ng DC-DC boost converter. Yun o. 7.4 yung kinakain niya. Ba't nagbago yung kulay? Any warning? Nothing. So ayan guys, ang kinakain niya ay 98 watts. So almost the same. Mas mapapataas pa sana natin yung kanyang wattage dito kung sakaling gagamit tayo ng DC-DC boost converter. Yun nga lang, make sure na yung DC-DC boost converter ay maganda. Magandang klase, hindi madaling masira. Yun nga lang kasi yung kakainin pa ng boost converter, DC-DC boost converter. Pero at least kahit pa paano, mas mabilis, mas mataas yung wattage. Dito kasi mababa. Ayan o. 12 times 7 ampere lang. So almost 100 watts. Pero okay na yan kahit pa paano, na-expand natin. Or meron tayong backup power na kahit makulimlim, diretso lang yung kanyang charging kahit gabi. Na hindi na natin kailangan isaksak sa solar. Diba? So pwede natin patayin yung kanyang output. Yun. So nawala na yung kanyang charging. Pwede natin paandarin. Yun. Okay. Discharging hanggang 40 hours. So pwede natin isabay dito yung ating, ganito yung ating MPPT charge controller para diretso lang siya. Okay. Ito pa no, meron na siyang kunyari expansion, pero backup lang na pang charge sa kanya. Hindi siya expanded talaga. Kasi expand kasi parang pinataas mo yung kanyang capacity, pero hindi kasi nga hindi nagtugma yung kanyang battery. Mataas kasi yung battery nito, pero yung capacity mababa. Yun lang voltage mataas, hindi sila hindi sila match. So kailangan lang gawin is i-charge siya. Yun nga lang kasi kay Blue Yeti, hindi ko nagustuhan dito yung kanyang solar charging input. Ganyan siya o bilog, so iinit yan. Dapat sana ginawa niya yung XT60 eh. Diba? Saktong-sakto na yung 8 ampere na niya, setting niya dito. Sinubukan ko kanina ng 6, hindi niya kaya. Nagda-drop, namamatay. Subukan natin. Paano kaya? Huwag natin, patayin muna. Set natin ng 6. Sumpa lang natin, baka sakali. 6 ampere. Set. Subukan natin kung accept yun. 6 ampere. Pwede. Pwede natin isagad hanggang mababa. So, subukan natin. Then nag-on. Oh, ayos na naman. Ito paano, safety natin. Safety na walang masusuray, no? Nag-cut off siya. So, ibig sabihin ay safe pa rin yung ating device na talagang protected kahit hindi na tayo gagamit ng circuit breaker, any power interruption na mga device dito. So, umaandar maganda yung kanya BMS. Diba? Marami kasing natatakot mataas yung kanyang current. Oo, kapag yung BMS na ginamit sa battery ay hindi siya hindi pwedeng baguhin yung mga current niya. Ay kagaya ng flooded, wala. Yung mga wala, hindi Bluetooth, wala. So napakataas nun. Sakali may problema, hindi siya magkakaroon ng interruption kagaya dito. Di ba pwede?
Tapos ulit natin ng 8. 8 is good. Okay. Natin. 8 is good. Ayan. Kaya na siya. Medyo mabagal nga. Napindot ko ulit kanina na 2 beses na napindot. Pero ayan o. Di ba? Ayan, okay na. Ayos na ayos. So, yun ang kagandahan kung kahit hindi naman siya watt cycle, basta kahit anong klaseng battery na pwedeng baguhin yung mga setting. Ayan, basta pwede i-connect sa app at pwedeng, may mga battery kasing hindi binigyan ng laya na baguhin yung mga setting. Meron doon sabihin na natin yung kanya, pangalan? Si Orient Power. Hindi pwedeng baguhin yung kanyang setting kasi nga meron siyang password. Hindi naman binigay yung password. So, hindi mo pwede i-modify. Ito kasi pwede mo i-modify. Kahit yung kanyang charging current, pwede mong baguhin Diba? So, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Paki-like naman at paki-subscribe, paki-share tong video naman din sa and ingat-ingat. See you next time.